nais nating i-welcome ang ilang pong mga bisita natin sa umagang ito. At ito po ay isang pamilya. Galing pa po sa Sablayan, Mindoro. Let us all welcome ang Cortez family sa pangunguna po ng kanilang tatay, si Brother Loreto Cortez. Pakitayo po. At ang nanay po, si Dulce Cortez. At ang kanila pong dalawang anak na si Divine Grace at saka si Eric Cortez. Pakitayo po. To be recognized. Nasa Sunday School. So, nari na po kayo makaupo. Sila po ay galing pa ng COG Sablayan, Mindoro. At mag-stay na daw sila dito for good. Malapit lang dito sa atin. Yan lang sa may magdiwang. And i-welcome din ho natin si Ate Linda Alaer. Ate Linda, hindi po siya makakatayo dahil siya po ay naka-wheelchair. Doon po siya sa likod. Ate Linda, matagal na po nating kasama yan sa ating fellowship, no? At mga nakasama ko pa po ito sa Middle East, sa Saudi Arabia. Mga po ay lumilipad pa doon. Let us also welcome si Ana Margaret Papa. Pakitayo po to be recognized. Ayan. Si Ana Margaret. Ang ganang pangalan nyo, pang-artista, no? At welcome din po natin si June Garay. Pwede pong pakitayo. Ayun. Makakaway-kaway na lang si Kuya June. And last but not the least, si Lance Chua. Nasaan po siya? Si Lance. Ayun. Lance, pakitayo. Welcome. So, ang first Sunday of the month po ay Evangelism Sunday natin. And ito po ang Sunday na kung saan pagkakataon nating mag-imbita ng mga hindi pa po mananampalataya para makapakinig sila ng message of salvation. At idalangin po natin na sa mga susunod na first Sunday ay makapag-imbita po tayo, no? Dito sa church para makapakinig po sila ng message of salvation. And ang isa pong pinag-iisipan natin ay kung first Sunday of the month ay hindi natin gawing churchy ang dating. Parang laging merong okasyon. No? Parang pag dumating po sila dito ay ma-feel kagad nila that they are really welcome in the family. No? Hindi agad church ang dating. So, pinag-iisipan ko po yan, pinapanalangin, and let us pray that the Lord will give us some ideas para po mas mapasigla natin yung ating Evangelism Sunday. So, ito pong mensahe na aking pong ihatid sa inyo ay, as you all know, ay meron pong kinalaman sa salvation. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Muli po aming Ama, aming mga magkakapatid ay lumalapit po sa iyo at sa oras na ito ay aming hinihiling ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aming pong kalagitnaan. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na kami sa tagumpay ng panambahang ito at nagpapasalamat kami sa inihanda mong mensahe, hindi lamang po para sa hindi mananampalataya, kundi para sa aming lahat. Nawa ay masariwa namin dito ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At dalangin namin na sa pagtatapos ng gawain na ito ay mapapurihan ka at maparangalan ka ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. So as you can see on the screen, ang ating pong mensahe ngayon ay pinamagatang paid in full. No, ibig sabihin, binayaran lahat-lahat. At ito po ay isang matatawag nating judicial term. No? Isang lengguwahe ng hukuman. Yung pong paid in full. Or in other words, gusto po natin siyang tawaging it is finished. Okay? Alam niyo po ba na yung binanggit ni Jesus Christ nung siya'y nakapako sa krus at bago siya nalagutan ng hininga, ang word na tetelestai, no?
na sa English finis, alam niyo po ba na hindi religious term yon? Yun po ay judicial term. Lengguwahe ng hukuman po yun. Bakit to? Kasi si Jesus Christ ay naparatangan siya eh. No? Na siya ay, kaya siya nahatulan ng, parusang kamatayan. Nahatulan siya eh. Kaya nung siya po ay bago nalagutan ng hininga, ang huling binanggit niyang salita ay judicial term. At yun po ay ang tetelestai in Greek. At in English, it is finished. At kung lalagyan natin siya ng subtitle, ang ibig sabihin po nun ay paid in full. Now, imagine po natin, no, na tayo ay nasa courtroom. Because the courtroom is a picture of salvation. Imagine po natin lahat, tayo ay nasa courtroom, nasa hukuman. Hindi ko alam kung meron na sa inyong nadimanda at kayo ay naharap sa paglilitis at kayo ay nasa harapan ng isang hukuman. Hindi ko po alam kung meron na sa inyo. Ako po ay hindi pa nakaranas dito. Hindi pa ako nakaranas na ako ay nasa harapan ng judge at ako ay nililitis sa aking kasong kinasangkutan. No? Pero ako po ay nakulong na nang walang paglilitis. No? Ako ay nakulong at walang litis-litis yon. Now, hindi ko po ma-describe kung anong pakiramdam ng nasa kulungan ka. Pero hindi po maganda. Oh, hindi maganda. Now, lalo na po kung ikaw ay nasa courtroom. Tingin ko talagang hindi mo alam kung ano mararamdaman mo dyan. And in the courtroom po, ito ang nangyayari. Na merong babasahin sa iyong ledger. No? Sa isang ancient courtroom, meron pong ledger containing every debt and failure na ginawa mo. Lahat ng iyong pagkakautang at lahat ng iyong pagkakamali at lahat ng iyong pagkakasala simula nang ikaw ay nagkaisip hanggang sa iyong pagtanda. At nasa loob ka ng korte at binabasa sa iyo lahat yun. Ito lahat yung kasalanan mo, pagkakamali, no? Lahat ng mga sinuway mo ay nakalista lahat doon. Imagine niyo po, nandun kayo sa ganung eksena. Now, sa pagkakataon pong yun, na habang binabasahan ka ng sakdal sa harapan ng isang hukuman, at lahat ng binabasa ay totoo, wala kang maipagkakaila. Alam na alam mo sa sarili mo, ginawa mo yun, kasalanan mo yun, ikaw yun. No? Pero, ang ginawa po ng Diyos, lahat ng pagkakasala na yun, na nakalista sa isang ledger, ay ipinako niya sa krus. Pinako ng Diyos sa krus ang lahat ng yun. No? The cross is not merely symbolic. It represents a legal transaction. Kaya yung pong naganap sa Panginoong Jesucristo nang siya'y nakapako dun sa krus. At binanggit niya ang salitang tetelestai, it is finished or it is paid in full. It is a legal transaction. So ito pong pangyayari na ito, na binasahan ka ng sakdal, at lahat ay totoo, solid ang evidence, solid ang testigo, ay kinuha ng Diyos at ipinako niya sa krus. Ito po ay hindi symbolic. Ito po ay totoong ginawa. Basahin ko sa inyo dahil nasa Bible yan. In Colossians chapter 2, verse 13 and 15, ang sabi po dyan, and you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses,
by canceling the record of death that stood against us with its legal demands. This He set aside. Pakinggan niyo po ito. Nailing it to the cross. No, the debt, the record of debt, yung listahan ng lahat ng ating pagkakautang at pagkakasala, mga utang na hindi natin kayang bayaran. Ang sabi diyan, this He set aside, nailing it to the cross. Kaya yung pong binibigay kong example kanina, hindi symbolic, hindi metaphor. It actually happened. Sabi po dun sa scriptures, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him, or in it, that is the cross. So it's a legal transaction. May naganap pong legal transaction. At ang bawat kasalanan at bawat pagkakamali natin sa buhay, simula nang tayo'y naging tao hanggang ngayon, ay ipinako ng Diyos sa krus. What does it symbolizes? And when it was nailed to the cross, Jesus Christ said, "It is paid in full." Now, the cross canceled the record of death. Ano po ba ibig sabihin ng record of death? Listahan ng ating pagkakautang. Now, Paul uses the Greek word keirographon. Ang ibig sabihin po nun ay certificate of indebtedness. Kaya lahat po tayo sa harapan ng Diyos ay mayroong certificate of indebtedness. Listahan ng lahat ng ating pagkakautang. And it is a legal document acknowledging an obligation owed. Whether you accept it or not, lahat po tayo, dahil tayo'y makasalanan, nagkamali, at lumabag sa kalooban ng Diyos, mayroon po tayong napakalaking pagkakautang sa Diyos. Lahat po tayo, lahat ng lahi ng tao. Wala pong exempted yan. Kaya po, humanity stands before God with an unpaid moral and spiritual debt. Lahat ng tao. Sabi po sa Romans 3:23, for all, hindi po for some, or many, or several, or selected people, but ang sabi diyan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ikaw, ako, tayong lahat, nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At kung ipapairal po ang batas, ang kasalanan ay may kaparusahan. At sabi po ng Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya lahat po tayo under the death penalty. It has been decided already in heaven that all sinners, ang kabayaran ng kanilang kasalanan ay kamatayan. So we all deserve death. Pero napakaganda po nung sumunod na word. But, alam nyo kung wala yung but na yon, wala na tayong pag-asa. Sabi diyon, for the wages of sin is death, but the free gift of God. Sa atin po, libre. Kasi wala tayong binayaran. Pero sa Diyos, hindi po. May nagbayad nun. Kailangan may magbayad ng kasalanan. Otherwise, kapag walang magbabayad ng kasalanan,
then God is not a God of justice. Pag hindi nabigyan ng hustisya yung kasalanang ginawa, pag walang naibigay na pananagutan o kaparusahan, then mawawala ang hustisya. At dineclare ng Diyos yun. Kay Eva at kay Adan pa lang sinabi na ng Panginoon na kapag lumabag kayo sa aking iniutos, mamamatay kayo. Hindi po magbabago yun. Kahit na lumipas pa ang 1,000 panahon. Salita ng Diyos yun at deklarado niya yun. Hindi niya papalitan yung patakaran na yun. Na kapag ikaw ay nagkasala, ang kaparusahan ay kamatayan. May dapat magbayad. Pero ang maganda po dyan ang sabi, but the free gift of God is eternal life. So ang kabayaran ay death, pero ang ibinigay ay eternal life. Now, alam natin lahat na sa Bible ay dalawa ang uri ng kamatayan. Ang una is the physical death. And then of course, ang mas malala is the spiritual death because it is an eternal separation from God. Kaya po, ang tao ay talagang kahit anong gawin mo, mamamatay ka, mamamatay tayo. Hahantong tayo doon. Walang taong hindi hahantong sa kamatayan. At yun po ang naging bunga ng kasalanan ng sangkatauhan. Pero ang mas malala po is the eternal death, eternal separation from God. At kailangan may magbayad. Sino po ang nagbayad? Ang sabi doon, Christ Jesus our Lord. Kaya po yung sa courtroom na yung listahan ng lahat ng ating mga kasalanan na ipinako sa krus ay pinasan at ipinako ni Jesucristo lahat yun. Ngunit hindi po automatic yun. Kailangan panampalatayanan mo na ginawa ni Jesus yun para sa iyo. Kailangan paniwalaan mo na ginawa ni Jesus yun para sa iyo. Ngayon, kung hindi mo kikilalanin yun, then wala nang way para mapatawad ang kasalanan mo. Wala na. The only way for your sins to be forgiven is through Jesus Christ. And it is a gift of God. Regalo, imagine po natin, di ba? Nasasakdal ka na, nawala ka ng paraan para ikaw ay ma-acquit sa kaso mo, talagang magbabayad ka na sa kasalanang ginawa mo, nirigaluhan ka pa ng Diyos. Mahirap pong ipaliwanag yan, hindi kayang abutin ng ating payak na isipan kung paano magagawa ng Diyos yan sa atin. Ang tangi kong alam, mahal na tayo. Kaya ginawa ng Diyos yan. So, humanity cannot pay its own debt. Bakit to? God's standard is perfect holiness. Sino sa tingin nyo ang makaka-meet ng requirement ng Diyos na perfect holiness? Wala po ni isa, kahit wala ni isa man sa atin. Wala ni isa mang tao ang pwedeng makamit ng standard ng holiness ng Diyos. Human effort, kahit anong gawin ng tao. Religion, kahit magmiyembro ka pa ng isang simbahan. Good works, how much good works para ma-qualify ka? They all cannot remove sin, death. No one. So kaya po humanity cannot pay its own debt. Imagine niyo, no?
Kung hindi po binayaran ang ating mga kasalanan, walang magbabayad. So ibig sabihin po, tayo magbabayad nun sa pamamagitan ng kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Wala na tayong pagkakataon para makasama pa ang Diyos sa eternity kung walang nagbayad on our behalf na tinanggap ng Diyos Ama. At para tanggapin yon, dapat perfect yung tutubos sa atin. Dahil yun ang standard niya. Sabi sa Isaiah 64 verse 6, "We have all become like one who is unclean." Alam naman natin yan, kahit sa hayop. Pag unclean animals, hindi tatanggapin ng Diyos na handog yan. And tayo pong lahat, in the eyes of God, we are all unclean. And all our righteous deeds are like a polluted garment. Kaya kung ipinagmamalaki natin yung mabubuti nating gawa, na paraan para tayo ay maligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan, sabi po ng Isaiah 64:6 sa harapan ng Diyos, yaan ay maruming basahan. Oh wow! Now, ang mabuting gawa ay nagiging maruming basahan sa harapan ng Diyos kung ito ang ating pinangangalandakan na paraan para tayo ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. So nagiging masama ang mabuting gawa kapag ito ang ginagamit nating paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pero kung tayo ay ligtas na, dahil tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang sinakripisyong buhay sa krus ng Kalbaryo, then mga kapatid, inaasahan ng Diyos na tayo ay gagawa ng mabuting gawa. And sabi diyan, we all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away. So para po tayong mga dahon na lalanta, na wala ng buhay. Ganyan po ang ating kalagayan. And Christ took our place. The cross was a legal and redemptive transaction. Now, Jesus bore the penalty that belonged to us. Now, if you notice, I highlighted the word penalty. Jesus bore the penalty, yung pong kaparusahan na kamatayang pisikal at espiritual. Jesus took it upon Himself. That's why in the courtroom of justice, God the Father nailed our sins to the cross. Because it was Jesus who took the penalty. Siya ang nagbayad na dapat sana ay tayo. So justice was satisfied through His sacrifice. Yun lang ang tinanggap ng Diyos Ama na karampatang kabayaran sa ating mga kasalanan. Babalikan ko po yung penalty na yun. Maya, kung aabot pa tayo. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, it says, "For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin." So the Bible is clear that Jesus Christ is perfect in holiness. Kaya siya lang talaga ang may karapatan po. At tatanggapin ng Diyos Ama na magbayad ng ating kasalanan.
so that in Him, in Jesus Christ, we might become the righteousness of God. We become righteous in the eyes of God, in front of God the Father, through His Son, Jesus Christ. No other way. We became righteous before Him because of Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin ng tetelestai? Imagine yourself na nandoon ka sa scene ng crucifixion. And you heard the man Jesus hanging on the cross and uttering this judicial term of legal transaction, tetelestai. Jesus declared it is finished. Na ang ibig kong sabihin niyan, the debt of sin was fully paid. Hindi po partial payment. Hindi po installment ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Dahil nung sinabi niyang tetelestai, meaning it is fully paid. Nothing remains to be added to Christ's works. Kaya wala pong ibang kailangang idagdag tayo para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan. It is finished, it is paid in full. And of course, dahil nabayaran ang ating mga kasalanan, napawalang sala tayo, na parang hindi tayo nagkasala, inaasahan ng Diyos na tayo ay susunod sa Kanyang mga patakaran. Susunod tayo kung ano ang gusto niya. After all, He is God. John 19:30 said, when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And He bowed His head and gave up His spirit. He has full control of His life. It was not Satan who took His life away. Jesus Christ gave it. Si Jesus, ang Diyos Ama, ang nagdesisyon kung kailan siya malalagutan ng hininga. He gave up His spirit. Now, the forgiveness that He has given us, mga kapatid, is complete. Lacking nothing. Kumpleto po. Hindi kulang ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin. So the believer is fully forgiven. You are fully forgiven. Not partial. You are fully forgiven. No remaining condemnation exists for those in Christ. In Romans 8:1 it says, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." So maliwanag po na kung ikaw ay wala kay Kristo, then you are condemned. Kung ikaw ay wala kay Kristo, iisa lang ang patutunguhan mo, impyerno. Dahil malaki ang pagkakautang mo na hindi mo kayang bayaran. Kaya kung hindi mo pa paniniwalaan na si Jesus ay nagbayad ng iyong kasalanan in full, wala ka ng way para pa magkaroon ng kaligtasan. And if that is the case, then the Bible says, you are already condemned. But if you are in Christ, it's very clear. You are in Christ. There is therefore now no condemnation. So it is your choice. Do you want to remain condemned?
unforgiven? Or do you want to be forgiven and remove the condemnation? You decide. Inoffer na ng Diyos. Ginawa na ng Diyos ang kanyang dapat gawin. Pero dahil hindi kanya i-coerce, hindi kanya pipilitin, you still have the freedom to make the choice and to make that decision after knowing this wonderful offer, the once in a lifetime offer of salvation. Now you decide. And I can tell you straightforward that if you reject the gift of God of forgiveness and eternal life, then you will go straight to hell when you die. Satan cannot even reverse God's verdict. So the legal case has already been settled, paid in full when He died on the cross. Kaya naman po, anong gagawin ni Satan? He will use every possible ways and means to deceive you for you not to believe that you have been fully forgiven. Dadayain ka niya, lolokohin ka niya, papapaniwalain ka niya na hindi buo ang pagkakabayad ng Panginoong Diyos sa kasalanan mo. At hanggat maloloko ka niya, madedenggoy ka niya, gagawin niya yan ni Satanas. Para hindi ka lumakad ng isang matagumpay na anak ng Diyos. Para ikaw ay sa kabila ng ikaw ay Kristiyano, ay manatili kang lugmok. Sabi sa Revelation 12:10 to 11, "And I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ had come." Anong ginagawa ni Satan? Ito po, for the accuser. Wala pong iba kundi si Satan. For the accuser of our brothers has been thrown down. He will continuously accuse you. Patuloy niyang ipapaalala sa iyo yung mga kasalanang ginawa mo noon pa, na napatawad na ng Diyos. Patuloy niyang ipapaalala yan. I-accuse ka pa rin niya. Pero sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, Satan has been thrown down. Hindi lang pinatawad ang kasalanan mo at binigyan ka ng eternal life ng Diyos, kundi yung nag-a-accuse sa iyo doon sa lahat ng kasalanan nakalista sa courtroom, ay itinapon na rin ng Diyos. Who accuses them day and night before our God? Yan ang trabaho ni Satan. I-accuse ka umaga't gabi. Ibig sabihin, buong mag-apon. Hanggat may pagkakataon siya, he will accuse you of the past sins that you have committed, which was already forgiven, paid in full by Jesus Christ. If He can make you believe na you were not forgiven of your sins, then He will do everything He can to make you believe that. Dahil ayaw ni Satan na lumakad kang taas noong bilang anak ng Diyos na isang matagumpay na mananampalataya. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they love not their lives even unto death. So yung ating pong mga patutuo, na ako ay pinatawad ng Diyos sa kabila ng aking pagiging makasalanan, ang lahat ng aking kasalanan ay Kanyang binayaran at ito'y pinapatutuo natin. Mga kapatid, kapag kayan po ay ginagawa natin, ito ay nagpapalugmok naman kay Satanas. Labanan po ito. I-accuse ka niya. I-deceive ka niya. Ano ang pangontra?
sa ating bahagi. Kasi ginawa na ni Jesus ang bahagi niya. Napako siya sa krus. Sinakripisyo niya ang buhay niya para bayaran ang ating mga kasalanan. Then ano ang pangontra natin sa accusation ni Satan? That we will testify. Yung po yung sabi dun eh. And by the word of their testimony. Pinapawalang bisa natin ang mga accusation ni Satanas. I-accuse mo man ako ng i-accuse, pero ako ay nananampalataya at pinatotoo ko na ako ay pinatawad na ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. And tingnan natin kung sino magwawagi. So the enemy's strategy, keep believers living like debtors. Kaya po, many believers continue carrying canceled debts. Imagine, bayad na yung utang mo. Sino po rito may mga utang na nabayaran na? Yung bayad na, hindi yung hindi pa bayad. Sino po yung may mga utang na bayad na? Binabayaran mo pa ba? Nagbabayad ka pa ba sa bayad ng utang? Di ba malaking kabaliwan yon? Nabayad na yung utang mo, binabayaran mo pa? Hindi, ito pa yung bayad ko. Hindi, bayad na kayo. Hindi, bayaran mo pa. Yan po ang ginagawa natin kapag patuloy nating binibitbit yung guilt nung nakaraan nating kasalanan. Pag patuloy nating binibitbit yung hiya, yung shame, wala naman talagang kasalanan, hindi nakakahiya. Pero sa kabila ng alam nating paid in full by Jesus Christ, binitbit pa natin yung shame, yung fear, yung regret. Kadalasan, kaakibat ng lahat ng yan, financial anxiety. So marami pong mananampalataya ang ganito. Kaya ayaw mag-serve. Kasi kinukonsensya sila ni Satanas, babaero ka dati, magsiserve ka. Kilala ka dyan sa lugar ninyo na ikaw ay dakilang chismosa. Ngayon, magsiserve ka. Ayoko nga. Ina-accuse tayo. Yun ang binubulong ni Satanas sa atin. Kaya, a-attend lang ako, hindi ako magsiserve. Hindi ako karapat-dapat. Naku, san damakmak na beses ko na pong napakinggan yan. Pastor, hindi ako karapat-dapat maglingkod. Bakit to? Kasi nananatili dun sa guilt, sa shame, sa fear, sa regret. At sino natutuwa kapag sinasabi mo yun? Tingin niyo ba matutuwa si Jesus na binayaran niya ng buo? Pagkatapos, hindi ako karapat-dapat. Kapatid, karapat-dapat ka. Dahil bayad ng buo ang kasalanan na nagawa mo at binayaran ito ni Jesus. Kaya tumahimik ka. Tumigil ka dyan sa kalokohan mo. Na hindi ka pwedeng maglingkod dahil hindi ka karapat-dapat. Para mong sinasabi, walang bisa ang ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Na hanggang ngayon hindi ka pa rin karapat-dapat. Insulto po yun. Sa nagbayad ng kasalanan mo. Hindi mo ba? Para bang narito ako, ang laki ng utang mo, dumating ako, pusang loob, dahil mahal kita, binayaran ko. Pagkatapos, nung bayad na lahat, pupunta ka, babayaran mo pa. Ay, malaking insulto sa akin yan. Binayaran ko na ng buo eh.
Ibig sabihin, walang saysay yung ginawa ko. Diba? Ano pa po? Living like debtors instead of sons and daughters. Freedom is available but often not experienced. Nakakulong ka pa rin dyan sa guilt, sa shame, sa fear, sa regret. Many know forgiveness intellectually. Alam nila sa isip nila, I have been forgiven, but not practically. That's why many Christians doesn't want to get involved in ministry because they still carry the shame of their past sins. John 8:36 says, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kung pinalaya ka na ng Panginoong Jesucristo at siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo, as the Bible declares, then you are free. The Messiah bore the full weight of human brokenness. Yung kasalanan, yung sorrow, yung grief, yung suffering, yung full weight ng lahat ng yan, pinasang ni Kristo. Kaya nga, ang sabi po doon sa Colossians, sa binasa natin kanina, it was nailed to the cross. Live your life as a free man, set free by the Lord Jesus Christ. Do not let yourself be entangled with the sin of the past. Ipaparalyze ka niyan. Move forward. Step in faith, believing that you have been forgiven and that all of your sins have been paid in full. Ito ang gustong maranasan, ito ang gusto ng Diyos na maranasan natin, Shalom. Ang Shalom po ay hindi lamang nakagawi ang pagbati ng mga Hudyo. Dahil ang mas malalim na kahulugan ng Shalom ay hindi lamang kapayapaan or peace. Bagamat yun ay malaking bagay na po. Maraming tao ang ubod ng yaman pero walang peace. Maraming tao ang matalino, successful sa career, pero walang peace. Bakit ho? Bakit walang peace? Dahil ang tangi lang makakamit ng kanilang totoong malalim na pangangailangan, which is ang pangangailangan sa kanilang espiritu, ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Kaya't hanggat wala si Kristo sa puso mo, bagabag ka sa buhay mo. Kaya nga po, kung ikaw ay na kay Kristo na, dapat po ay matutunan nating mabuhay sa kapayapaan ng kalooban, knowing that God paid in full the penalty of my sins. Hindi lamang po peace ang ibig sabihin ng Shalom, wholeness, kabuuan, the totality of who you are. Completeness and restoration. Hindi ka lang pinatawad ng Diyos, ni-restore pa niya yung relasyon mo sa Kanya. Kaya nga, di ba, sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures, and He leads me beside quiet waters. And what is next? He restores my soul.
He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. And he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Yun ang shalom. I will lift up my eyes unto the hills. From when comes my help? My help cometh from the Lord, who made heaven and earth. Beautiful. God's desire is restoration. The cross restores what sin damaged. God's ultimate purpose is reconciliation and renewal. He wants to restore. Hindi ka lang niya pinatawad and then that's it. Pinatawad ka niya, binayaran niya ang kasalanan natin, ang kasalanan mo, to restore that relationship. He wants to be near you. He wants to commune with you. He wants to talk with you. Now, 3 practical shift for living in freedom. Shift number 1. Stop confusing consequences with punishment. Now, ulitin ko po, Christ already bore the punishment. Divine judgment against sin was satisfied at the cross. Yung punishment po, ang binitbit ng Panginoong Hesus, ang dinala, ang inako ng Panginoong Hesus, yung punishment na death. Pero, wag ho nating ipagko-confuse yung pong consequences with punishment. Yung consequences ng kasalanan natin, hindi po inako ng Panginoong Hesus yon. Ang inako niya ay yung kaparusahan. Kaya yung pong ating mga kasalanan, may consequences, natural yun. At hindi niya inako yun. Ang inako niya po ay yung kaparusahan, hindi yung consequences. Kaya wag po tayong magtaka na humingi na tayo ng tawad at alam nating pinatawad na tayo, pero meron pa rin pong mga bagay na nangyayaring hindi natin maintindihan. Consequences ng kasalanan. So consequences may remain temporarily because actions produce results. But consequences are not proof of God's rejection. You suffer the consequences, but you don't suffer the penalty of sin. Because it has been paid in full. Kaya nga po, pangatlo, learn to interpret difficulty correctly. Trials do not automatically mean divine punishment. God often uses difficulties for growth and maturity. Kaya let's be honest, Christian life is not bed of roses. Christian life is not easy. It is a continuous struggle. Katulad ni David.
Kaya sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, even though I walk through the lowest point in my life, in the darkest hour of my life, I will not be afraid. Ibig sabihin, dadaan ka. Though I walk through the valley of the shadow of death. Sabi ni David, I will fear no evil. Ang reason, because you are with me. God often uses difficulties for growth and maturity. That's how you grow. That's how we grow. Shift number 2, treat the canceled debt as canceled. Pag cancel, cancel na. Ano po? So, believe what God has declared. Dineclare ng Diyos yun eh. Hindi naman po kung sinong Poncio Pilato lang ang nag-declare nun. Na ang iyong malaking pagkakautang ay lubos nang nabayaran. Ang nagdeklara nun ay Diyos mismo. Kaya faith agrees with God's verdict. Kung may totoong pananampalataya ka, you will agree with God's verdict. That you have been forgiven and that all of your sins have been paid in full. Number 2, reject shame and condemnation. Tandaan niyo po, mga kapatid, shame is not God's voice. Nahihiya ako eh. Every time you say that word na nahihiya ako, hindi po boses ng Diyos ang nadidinig mo. Ang bumubulong sa iyo ay si Satanas. Mahiya ka. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi po galing sa Diyos yun. Bringing every accusation to the cross. Pag may naririnig ka nung mahiya ka naman, ang kapal ng mukha mo. Oy, napako na yan sa krus. Ha? Marami pong Kristiyano ayaw maglingkod dahil nahihiya ako. Nahihiya ako. Hindi po boses ng Diyos yun. Kaya pag merong ganon, oy, napako na yan sa krus. Kaya maglilingkod ako. Dahil binayayaan ako ng Diyos ng kakayahan. Hindi lang kakayahan, pinatawad na ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako ay anak ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya hindi ako dapat mahiya at ako'y maglilingkod sa Diyos na nagligtas sa akin. Kaya you have to renew your mind daily. Aatakihin ka talaga ng demonyo araw-araw. Papanghinain ka. I-accuse ka. Freedom requires continual transformation. Continual transformation. Day by day. Day by day. Get up and walk. Step by faith. Serve the Lord. Shift number 3. Receive the inheritance. Not just forgiveness. Alam niyo po ba yun? Na hindi ka lang pinatawad, pinamanahan ka pa. Number 1, believers are children of God. And salvation includes adoption. Pakisabi nga po ng malakas, I am a child of God. And that is who you are. That is not symbolic or metaphor. That is literally true. That you are a child of God. Kaya pag lalapit ka sa Kanya, lalapit ka bilang anak.
Hindi namamalimos, hindi nagmamakaawa. Lalapit ka bilang anak. Buong paggalang at pananampalataya. At walang anumang kahalong pag-aalinlangan dahil ikaw ay anak ng Diyos. Sabi nga ni King David, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. When I look at the heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you set in place, what is man that you are mindful of him? The Son of Man that you care for him. You made him a little lower than the angels and crowned him with glory and success. That's who you are. You are a child of God. Believers are heirs with Christ because we share in God's promises through Christ. Thousands of promises are written in the book of life, in the Bible, that is yours and mine to enjoy. Pangatlo po, live as sons and daughters, not prisoners. Hindi ka na bilanggo ng iyong nakaraan. Hindi ka na bilanggo ng iyong kasalanan. The Christian life is more than escaping judgment. It includes walking in God's promises and purpose. Walk with God. Sabi nga po sa Psalm 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, but his delight is in the law of the Lord. He is like a tree planted by the streams of water, na kung saan ang kanyang mga dahon ay hindi malalanta at siya ay magbubunga sa takdang panahon. So you walk in God's promises. Kaya paglabas niyo po rito, taas no! Ano lumabas kayo dyan? At ipagyabang ang ginawa ni Kristo sa iyo. I am a child of God. I'm not a prisoner anymore of my past. I have been set free by the blood of the Lamb. Application, examine the debts you continue to carry. Guilt from past failures, financial mistakes, broken relationships, regrets and disappointments. Ito po ba ang patuloy pa nating binibitbit sa ating buhay? Leave it behind you. It belongs to the past. Bring every burden to Christ. Leave it at the cross. Trust His completed work. Build your future on God's verdict. Not on past mistakes, not on fear, not on shame. Conclusion, tetelestai, paid in full. The debt has been canceled, totally, completely, 100%. It was canceled. The verdict has been declared. Walk in shalom. Nothing missing, nothing broken, living in the freedom of Christ
purchase. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po tayong lahat at tayo ay magpasalamat sa Diyos. Salamat aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng bayang Israel. Salamat sa tagumpay ng gawain ngayong umaga. Salamat sa biyaya ng iyong mga salita. Salamat sa katiyakan ng aming kapatawaran at kaligtasan na napakinggan namin ngayong umaga sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat ang Diyos na may hawak ng buong mundo at nag-o-orchestrate ng buong universe. Ang Diyos na humati ng dagat at nagpakain ng mana sa mga Israelita. Ang Diyos na bumuhay ng patay. Ang Diyos na nagbigay ng paningin sa bulag at nagpalakad sa lumbo. Ay ang Diyos namin lahat sa umagang ito. Kaya't alam namin walang mahirap para sa iyo. At lumalapit kami nang hindi nagmamakaawat na mamalimos dahil kami ay mga anak mo. Inari mong tunay mong mga anak sa pamamagitan ni Kristo. At kasamang tagapagmana ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Salamat o Diyos. Lalakad kaming taas noo, tagumpay sa araw na ito. Katulad ng sabi ni David, we will fear no evil, for you are with us. Lalakad kami sa buong isang linggong ito, matagumpay, napatawad sa lahat ng aming kasalanan. Kaya po, Diyos, sama-sama kami, iyong mga anak, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Tagumpay ang araw na ito sa bawat isa sa amin dahil kay Kristo Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin at deklarasyon sa pangalan ni Yeshua. At ang lahat po ay sumigaw ng Amen! 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 Hallelujah! Praise the Lord! Salamat po mga kapatid sa inyong pagdalo at sa inyong walang sawang pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo individually at pagpalain kayo as a family at pagpalain tayo ng Diyos as a church. God bless you. You are dismissed.